mga ka-Jays in Canada, good morning. So bali Wednesday ng umaga ngayon dito sa amin sa Calgary, Alberta at papasok tayo ngayon. Bali ngayon nga pala guys ay meron tayong stampede breakfast. So grabe, sunog yung mukha natin. Kahapon kasi mga guys, yung company namin, yung department namin, yung design and estimate department, meron kaming stampede. Napunta kami lahat sa stampede. So nag half day kami. Sabay-sabay kami nagpunta para manood ng rodeo. Ayun, maghapon tayong nakabilad. Hindi mo maghapon, from 1 o'clock ng tanghali hanggang 4 o'clock ng hapon. Nandun tayo sa ilalim ng init ng araw. Kasi dito ngayon guys, summer na talaga. Actually, temperature namin ngayon nag-range na ng 35 degrees. So, maraming may gusto ng summer. Maraming din naman na ayaw. Kasi nga, especially karamihan ng mga Pilipino, alam niyo naman, bukod tayo sa araw, ayaw natin may temper yung mga puti, Canadians. Gusto na talaga magbilad sa ilalim ng araw. So kahapon nga medyo sobrang init. Madali ka mahapo o mapagod. Pero yung kinaya naman kasi kahit paano may hangin. Nga lang medyo sunog yung ating sunog ang ating peslak, tsaka mga balat-balat. Pero okay lang, minsan lang naman yan. Tsaka minsan lang din kami magkasama-sama ng mga bago kong katrabaho. Kaya doon ko na-notice na iba, kada company dito sa Canada, iba pala yung samahan, yung camaraderie nila. Parang kahapon di ko na-feel na bago pa lang ako doon sa company. Kung siyempre mga Pilipino kami, halos sabi ko 60% ng staff almost ng mga Pilipino. So parang hindi tayo nakaramdam na medyo bago-bago pa tayo sa company. Sobrang babait nila. Kaya ayun, nag-enjoy tayo ng sobra. Bali ngayon nga 8 o'clock yung aming stampede breakfast. So punta tayo doon. Pakita ko sa inyo kung ano yung itsura or kung anong ginagawa kapag stampede breakfast. Actually lahat ng mga company dito, itong week ng stampede, halos sila nag-a-arrange sila ng mga pa-breakfast sa company. Hello mga ka-Dears in Canada, welcome back to our channel. So time check muna tayo mga guys. Bali 7 o'clock ng gabi dito ngayon sa amin sa Calgary, Alberta, Canada. Pero kung titingnan nyo yung paligid namin ngayon, parang 2 o'clock lang ng tanghali. Siyempre, dahil nga summer ngayon, medyo late talaga lumulubog yung araw. Tapos pangalawa, nakakaranas kami ng heat wave dito sa Alberta ngayon. Kaya ganito siguro katirik yung sinag ng araw. Bali, pasundo pa nga lang tayo kay Mrs. ngayon dahil may overtime siya hanggang 8 o'clock ng gabi. Yun, maaga tayo nakauwi kanina kaya dumiretso muna tayo dito sa bahay. Tsaka syempre, gusto ko sana mag-park ngayon para dun mag-vlog, kaya lang mainit talaga, sobrang init. Kahapon nga lang dun sa stampede, medyo buti na lang hydrated tayo kung nagkataon. Sigurado hindi natin kakayanin bumilad dun sa ilalim ng sikat ng araw. Siguro nga ganun medyo mahirap mag-adjust yung katawan natin. Unlike nung sa Middle East kami, actually nag-50 degrees pa nga doon yung init. Pero nakakaya naman. Siguro dahil bawat establishment sa Middle East aircon dito kasi sa Canada, dito sa Calgary, hindi halos lahat. Ayun, nakadepende talaga sa klima o sa outside temperature yung mga establishment dito. So paano guys, biyahe muna tayo at habang bumabiyahe nga magkwentuhan tayo. So bago nga tayo magpatuloy sa kwentuhan natin mga guys, gusto ko muna magpasalamat sa mga subscribers natin na patuloy na sumusuporta dito sa munting channel natin. Sa mga comments nyo ay sobrang nakakatuwa, nakakataba ng puso. Kaya maraming salamat at syempre shoutout sa inyo sa mga taga Middle East dyan na subscribers natin. Parang kinumpleto nyo na talaga yung 7 na GCC countries, yung Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain, UAE. Yan,
yan. Maraming salamat sa inyo. At syempre shoutout din sa lahat ng subscribers natin. Isang malaking or isang big shoutout sa inyong lahat. At ayun nga, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, napadaan ka, huwag mo sana kalimutan mag-subscribe, mag-like at share tong ating video. Syempre pakihit na rin yung notification bell para kung sakaling may upload tayo na ganitong klaseng video, ma-notify ka ni YouTube. So ayun nga mga guys, speaking of comments, for today's vlog nga mga guys, sasagutin ko yung isang comment ng ating subscriber. Bali fresh lang to, parang kanina ko lang talaga siya nabasa habang nagpapahinga tayo at medyo interesado or medyo interesting tong topic na to. Kasi parang marami na rin talaga akong nababasa or napapanood na content na ganito. So hindi ko alam na mapapagawi ito dito sa ating channel. Kaya sir, sa'yo, para sa itong vlog na to, at sana kahit paano makatulong or mabigyan ng idea yung sister-in-law. Bali, yun nga, ang comment ng ating subscriber or ni sir ay sabi niya, idol, worth it pa ba na magpunta dyan sa Canada? Kasi yung sister-in-law niya ay gustong i-take risk yung pagpunta dito. Alam ko maraming nadi-discourage sa inyo, especially yung mga gustong pumunta at nangangarap pa rin makarating dito sa Canada. Yun nga yung mga naririnig yung mga balita about Canada, maging positibo man yan or negatibo. Sabayan mo pa yan ng mga iba't ibang mga videos ang naglalabasan dyan sa iba't ibang mga social media platform. Hindi mo na malaman ngayon kung alin yung totoo. So ayun nga, sabihin ko sa inyo mga guys, yung totoo lang, mahirap naman talaga yung buhay dito sa Canada. Siguro kahit saan namang bansa tayo o kahit saan lugar tayo pumunta, mahirap talaga ang buhay sa umpisa. Pero syempre kung ang pagkukumparahin nga natin yung buhay namin dito sa Canada at buhay sa Pilipinas, masasabi ko na dito sa Canada maayos, simple, maganda. At syempre mataas yung standard of living namin dito. Kung ihahalimbawa or kung magbibigay nga tayo ng halimbawa, parang ganito. Kung sa Pilipinas, sumasahod tayo ng 500 pesos a day as a minimum, parang sa isang buong araw, wala halos din matitira sa iyo. Isipin mo na lang, mamamasahe ka, sa taas ng pamasahe ngayon sa Pilipinas, siyempre di ba parang kalahati ng 500 mo doon na mapupunta. Siyempre kakain ka pa, magmimerienda ka pa. Siyempre gagastos ka rin nun sa load mo. Ang mga Pilipino, hindi mabubuhayan ng walang internet. Just imagine yung 500 pesos na yun kaya mong maubos sa isang araw. Parang hindi mo rin ma-enjoy yung pinaghirapan mo ng buong araw. Unlike dito sa Canada na sumasahod ka nga ng $15 per hour as minimum, pero hindi yun habang buhay or hindi yun forever. Nagbabago yun mga guys. Halimbawa, natapos yung probationary period mo ng 3 months, meron kasing tinatawag dito na i-review, i-review uli yun ng employer mo. Parang titignan yung performance mo sa loob ng 3 buwan, kung nag-improve ka pa o sobra bang sipag mo or parang nagpabaya ka ba sa trabaho mo. Maaaring tumaas $18, $20 to $25 per hour. Kung sobrang sipag mo, baka umabot pa yan ng $30 per hour. So lahat yun magdidepende sa kakayahan mo, sa galing mo, sa sipag mo. So pagpalagay na nga lang natin na sumasahod ka ng $20 per hour. Sabi na natin kaltas na doon yung lahat ng taxes. So i-multiply mo na lang, gawin natin yung math sa $20 per hour times mo sa 8 hours. So almost $160. Katumbas na sa Philippine peso is about parang plus or minus 7,000 pesos a day. So ayun, 7,000 a day mga guys. O yun nga lang, Philippine peso, pero syempre hindi na masama pa ba ang kumita ng 7,000 a day kung ikukumpara mo naman yun sa Pilipinas, di ba? Nasa sayo na nga lang yan dito sa Canada pag nandito ka na, kung paano ka magtitipid, paano ka makakatipid. Although nagbabayad man kami ng tax, nagbabayad kami or kinakaltasan kami ng tax, nakikita naman namin kung saan napupunta yung binabayad namin sa tax at napapakinabangan pa namin. At ayun nga, syempre minsan kadalasan na ibabalik pa yung sobra, binabalik sa amin yun ng gobyerno, yun yung tinatawag na tax refund. Sa atin sa Pilipinas, kailan tayo magkakaroon ng tax refund? Hindi naman, although lahat yung iba nakakatanggap ng tax refund, mga professional kapag nag-file ka ng tax. Kasi dito sa Canada, lahat kami dito, mapa low skilled o high skilled man yan, professional man o hindi, nagbabayad kami ng tax. Kaya
kada tax season, end ng tax season, asahan mo meron ka matatanggap, babalik ng gobyerno yung kung magkano man yung dapat or nararapat ibalik sa'yo. Hindi nila yun kinikip sa sarili nila. Yun lang masasabi ko, kaya maganda pa rin mamuhay dito kumpara sa Pilipinas. So yun nga sir, sana sa sister-in-law mo, sana ituloy niya lang yung pangarap niya makarating dito sa Canada para sa future niya, future ng mga anak niya. At huwag niya masyadong pinagpapansin yung mga naririnig niya o napapanood niya sa mga social media platform. O sa isang banda may katotohanan, pero ako na nagsasabi sa'yo, depende na lang yun sir kung paano ka mamumuhay dito sa Canada. Kung mamumuhay ka lang ng simple, hindi ka naman mahihirapan dito eh. At yun, paano mga guys, hanggang dito na lang muna itong ating vlog. At sa iyo sir, sana ay naliwanagan at bigyan kita ng konting insight about dito sa Canada, kung worth it pa ba manirahan dito kahit sa kabila ng mga negative at mga naglalabasan na mga videos about dito sa Canada. So paano mga guys, see you na lang ulit sa susunod nating mga vlogs, and God bless us all.